Bunan yung sayo, this is Ryan in South Korea. So, kumusta tayong lahat guys sa ating 30,000 followers sa Facebook, sa ating mga FPS aspirants dyan sa Pinas. So, kumusta tayong lahat guys? Kumusta ang buhay-buhay natin? So, ngayon, nandito kami, wala kaming pasok ngayon. Bali, holiday dito sa South Korea. 5 araw na walang pasok kami dito. May 1, Labor Day, May 1 hanggang May 5 kami walang pasok. So, balik namin is May 6. So, mababa yung pahinga guys at dito lang ako sa bahay. So, may yung mga kasamahan ko gumala. Ako nandito lang kasi ayaw kong gumala kasi magastos din So, dahil marami namang mga followers natin guys na nag-request ng sahod reveal. So, bali sumahod na tayo ng April 29 katapusan. So, yan yung sahura namin dito every 29 of the month. So, sumahod na tayo guys. Parang ito yung payslip natin. So, titingnan natin to mamaya guys kung magkano laman ito. So, bali ito yung pangalawang sahod ko pa lang dahil bago pa lang ako dito sa South Korea. So, ito yung pangalawang sahod ko. At ito yung sahod ng 12 hours na duty. 12 hours duty sa isang araw, every day or every night pag panggabi kami. Na may OT na 2.5. So, ito yung kabuuhang sahod natin sa isang buwan, guys. So, titingnan natin kung magkano laman ito. Again, hindi ko pinagyabang ang sahod nito kasi gusto ko lang may ma-inspire na mga FPS aspirants, guys. Kasi ganon din ako dati nung ako'y nag-aaral parang ng Korean language dyan sa Pinas. Halos lahat ng mga vlogger dito sa South Korea guys, pinanood ko kasi gusto ko lang ma-inspire din. So yan din yung na-feel nyo, na-feel ko din yan. Kasi gusto ko din ma-inspire dati. Kaya ngayon ako naman yung nagpapa-inspire sa inyo kasi naranasan ko din yan. Yung mga pinagdaanan nyo, naranasan ko din yan. So ito hindi ko ipagyayabang ito sapagkat gusto ko lang ma-inspire na may ma-inspire na mga FPS aspirants. So and guys, pangalawang sahod natin dito sa South Korea. Tingnan na natin. So, bali ito na yung payslip natin guys. Ito yun. April 29, 2025. So, bali yung sahod namin is every 29 of the month. So, ito na yun. So, malaki-laki yung sahod natin ngayon guys compare nung unang sahod natin. Yung first sahod natin. So, again, ito ay pangalawang sahod pa lang natin kasi bago pa tayo dito sa South Korea. So, ang gross natin ngayon is nasa 3.4 million. Noong dati, ang gross natin is 3 million lang. So, malaki-laki yung sahod natin ngayon, guys. So, ito yung gross natin, 3.4 million. 3,435,280. So, sa won yan, i-convert natin yan sa piso, nasa 130 plus. So, ito yung gross. At yung mga deduction natin guys, ito hanggang buhom, ito yung insurance 124 yung deduction natin. Ito income tax, mga tax to 117. So baling buong deduction natin guys, ito yung lahat nasa 200 plus, mahigit 269,310. So ayan yung deduction, lahat na yan guys. So, ito yung basic natin guys. Basic salary natin, 2,166,480. Yan yung basic salary natin guys. So, bali lahat-lahat, ang malinis na sahod natin, yung net natin, ito, 3.1. Yung malinis na natin yan guys, ito yung kaltas, ito yung gross dati. Kinaltasan nito, ito yung malinis, 3.1. So sa piso guys, yung 3,165,970, pag convert natin yan sa piso, pag 0.040 yung palitan, nasa 124,000. So malaki-laki na din guys. So kahit pa paano din natin kitain sa Pinas yan. So ito na yung pangalawang sahod natin, buong sahod natin sa month of April, na may duty na 12 hours every day, na may OT na 2.5 every day or every night. So, ayun na yun guys, yung pangalawang sahod natin dito sa South Korea na 12 hours duty every day or pag pang gabi tayo
12 hours duty din na may 2.5 lang, 2.5 lang na OT every day. So, malaking bagay na din yun, guys. So, yung sahod natin ngayon, guys, ay mas malaki siya kumpara sa nung unang sahod natin, yung first sahod natin. Kasi yung gross natin, yung first sahod natin is 3 million lang. Ngayon, nasa 3.4 million. Oh. At malinis natin, yung net natin is nasa 3.1. And so, malaki-laki na din yan. So, sa piso, yung 3.1 million nasa 124,000. Mahigit. So, isang napakalaking bagay na yan, guys. Kasi sa Pinas, di ko kikitain yan sa Pinas. Kasi trabaho ko doon, nasa SM lang. So, minimum lang yung sahod ko. So, isang napakalaking bagay, guys, na makapunta at makapagtrabaho dito sa South Korea. So, ayun yung sahod ko, hindi ko pinagyabang, guys, kasi pinaghirapan naman din natin ko. Pinaghirapan ko naman din dito kasi hindi din madali yung trabaho namin. Kasi yung trabaho namin, guys, nasa Bakalan kami. Oo. Pag sinabi nating Bakalan, pag narinig pa lang natin yung Bakalan, alam na mahirap. Nandun na lahat, mabigat, madumi, mahirap, delikado. Oo. So, yan yung trabaho namin, guys. Delikado yung trabaho ko, nasa Bakalan. Mabigat. Pero sa maraming pera sa Bakalan, sabi nila. Kasi sa Bakalan maraming OT at hindi by season, hindi katulad ng iba na season. Halimbawa sa season na ito ay sa winter season, mahina sila. Sa amin kahit winter, kahit anong season, malakas palagi. So kaya duty namin is 8 to 8 palagi. Pag pangumaga, tsugan, pasok ng alas 8 ng umaga, out ng alas 8 ng gabi. Pag yaga naman, pasok ng alas 8 ng gabi, out ng alas 8 ng umaga. So yan yung pasok namin dito, guys, sa company namin. So malakas din yung company namin. So hindi ko pinagyabang yung sahod natin. Gusto ko lang may ma-inspire na mga IPS aspirants din na nandyan pa sa Pinas na gusto makapunta dito sa South Korea. Kasi ako din dati, guys, ganyan din ako dati nung nandyan pa ako sa Pinas. Halos lahat ng mga vlogger dito sa South Korea, pinanood ko para kahit paano ma-inspire man lang ako. Gaganahan mag-aaral ng Korean language. Kasi mahirap din ang Korean language, guys. Oo. At yan yung unang pagdadaanan natin para makapunta dito sa South Korea. Mag-aaral ng Korean language para maipasa yung exam. Yung IPS to PIK exam, guys. So yan yung first round kung tawagin. So, ayun. Hindi lahat ng company dito sa South Korea, guys, ay malakas. Hindi lahat ng company dito ay pareho yung sahod. Yung iba sumasahod lang ng basic na minimum. So, halimbawa minimum dito nasa 82,000. Yan lang sahod nila, 8 hours lang every day. Wala pang panggabi. So, marami yan dito, guys. Pang umaga lang, walang panggabi. Tsugan lang. Ang kagandahan kasi, guys, pag may panggabi tayo, so yung panggabi may night differential. So malaki yung sasahurin natin nun. Halimbawa, pag tsugan kami pang umaga, yung 12 hours duty namin na may 2.5 OT, ang kabuuhan nun, papasok kami ng alas 8 ng umaga, out ng alas 8 ng gabi. Ang kabuuhan na sahod nun is nasa 4,700. Pag panggabi ka, guys, pag panggabi kami, yagan, ganun din ang pasok, 8 to 8. Ang kabuuhang sahod nun is 6,200, 6,200. Dahil may night differential. So, yan yung kagandahan pag ang company ay may yagan, guys, may panggabi. Kasi may night differential. So, doon tayo papaldo. Doon yung lalaki yung sahod natin. So, marami akong mga kaibigan kakilala dito sa South Korea, guys, na walang yagan yung company nila. Pang umaga lang, 8 hours pa, pang umaga lang. So, yung iba, kinakaltasan din sa bahay, pagkain. Sa amin kasi dito, guys, libre lahat. Pagkain namin, pag may pasok kami, libre. Lunch, breakfast, lunch, dinner. Pwera na lang pag walang pasok. Halimbawa, Sabado at saka Linggo, pag walang pasok, syempre walang kantin sa
company. So, kami na lang yung bumibili para sa pagkain namin pag Sabado at Linggo. Pag walang pasok. So, pag may pasok, matik yun, libre yung pagkain, guys. So, yan yung kagandahan pag libre yung pagkain sa company nyo. Pagkain, pabahay, kasi malaking bagay na din yun. Kasi mahal dito, guys. Sobrang mahal ang mga bilihin dito. Kung mahal sa Pinas, mas mahal yung mga bilihin dito sa South Korea. Oo, kaya may halaga lang yung pera mo, yung Korean won, may halaga lang pag dinala mo sa Pinas. Pero pag dito mo din gagastusin, guys, yung sahod na to. Yung sahod na to, 3.1 million won, Korean won. Pag dito to gastusin, guys, hindi aabot ng isang buwan to. Kasi pag dito, mahal yung mga bilihin. Magkahalaga lang ito pag dinala natin sa Pinas kasi yung value malaki pagdating dyan sa Pinas. So, ito, 3.1 million won pag dinala sa Pinas, nasa 124. So, malaki na din. So, ayun, maraming mga company dito na hindi libre yung mga pabahay, pagkain. May iba din na libre yung breakfast or lunch, pero hindi natin matatawag na libre kasi pagdating sa payslip, may kaltas din. Yung iba, yung pabahay may kaltas nasa 200,000 won, so malaki na din yun. 200,000 won, nasa 10,000 pesos. Oo, malaki na din yun, guys. So, yan yung napakaganda pag libre lahat, makakasave ka talaga ng pangdagdag savings na din yun. So, ayun guys, ito yung pangalawang sahod natin dito sa South Korea. Sinishare ko lang para may ma-inspired ng ating mga FS aspirants. So, mahirap yung proseso, guys, pagpunta dito, pero pag nandito na kayo, sulit naman yung sahod. Yung mga sakripisyo natin mapalitan na ng saya. So, ayun lang, guys. Again, hindi ko pinagyabang yung itong sahod. Gusto ko lang ma-inspire kayo. So, galingan nyo sa pag-aaral, guys, ng Korean language para may pasa yung exam. Sa mga nagbabalak mag-exam, galingan nyo sa pag-aaral. Oo, kasi mahirap yung exam pag hindi tayo handa, guys. Sayang lang din yung gastos natin. So, nung nag-exam ako, talagang pinaghandaan ko, kaya malaki yung score ko doon. Score ko is 190. Pinaghandaan ko talaga. Grabe yung sakripisyo na ginugol ko, kaya naipasa ko yung exam. Sana kayo din, guys, para hindi masayang yung effort, yung gastos natin. So, sa mga nagbabalak mag-Korea, simula na mag-aral ng Korean language, pwede mag-self-study, pwede din mag-aral sa KLC. Pero advice ko, mag-aral tayo sa KLC, guys, kasi pag nag-aral tayo sa KLC, guided tayo lahat. Halimbawa, ng KLC namin, i-guide ka mula umpisa hanggang makapunta ka ng South Korea. Sila yung mag-process ng basta i-guide ka nila. Yan yung kagandahan pag may KLC ka. Pero pag self-study, pag masipag ka naman, papasa ka din kasi marami ding self-study na pumasa. So, good luck sa ating mga IPS aspirants, guys. Ayun na, galingan sa pag-aaral at tiwala sa sarili, tiwala sa Panginoon. Ayun lang. Bye-bye.